Tayo pong lahat ay manalangin. Banal naming Amang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa kalawakan at namamahala sa buong sangkatauhan, magpapasalamat kami sa iyong kahabagan sa amin. Kaming nararapat makatanggap ng kahatulan dahil sa aming mga kasalanan ay iyong binayaran sa pamamagitan ng napakahalagang dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Nang wala kaming ginawa, mabiyaya mo kaming kinupkup bilang mga anak mo. Kung hindi dahil sa ginawa ni Hesukristo na namatay at nabuhay muli kapalit namin, wala kaming ibang pagpipilian kundi mapahamak. Dahil sa iyong napakadakilang biyaya at pag-ibig na ito, kami ay taos-puso nagpapasalamat sa iyo. Ngayon kami ay nagtitipon sa harapan mo, Panginoon, nawa ang Espiritu Santo ang kumilos sa aming mga puso upang gisingin kami sa pamamagitan ng iyong salita at maging matatag sa paglakad sa mga ito. Paliwanagin mo po ang liwanag ng iyong buhay na salita sa aming mga kaluluwa at patuloy po kayong gumawa sa amin upang malinaw naming maunawaan kung para saan kami nabubuhay. Idinadalangin namin si Pastor Leo Han na kasalukuyan naglilingkod sa gawain sa Espanya. Gayon din, 10 ng kanyang mga kasama. Pakiusap, samahan mo po sila. Protektahan mo po ang kanilang kalusugan at pahintulutan mo pong maisakatuparan nila ang kanilang misyon ng maayos at makabalik ng ligtas. Idinadalangin namin ang misyon sa loob ng bansa at sa buong mundo ay patuloy na lumago hanggang sa iyong pagdating. Pakiusap, kumilos ka sa amin upang maraming tao ang makarating sa Panginoon at makatayo sa harapan niya at gamitin mo kaming lahat ng may biyaya para sa iyong mahalagang layunin. Ingatan mo po ang bawat pamilya at sa pamamagitan ng iyong kalakasan at kapangyarihan, tulungan mo kaming mapagtagumpayan ang lahat ng kahirapan at mabuhay sa iyong kaluwalhatian. Kami ay lubos na nagtitiwala sa Espiritu Santo na samahan at tulungan kami sa bawat gawain ngayong araw. Aming idinadalangin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Ating tignan sa Biblia sa Isaías chapter 28 verse 9. Isaías chapter 28 verse 9 hanggang 11. Isaías chapter 28 verse 9 hanggang 11. Babasahin ko po. Kanino siya magtuturo ng kaalaman at kanino niya ipapaliwanag ang balita? Sa mga inilayo sa gatas at inihiwalay sa suso? Sapagkat tuntunin sa katuntunin, tuntunin sa tuntunin, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, dooy kaunti. Hindi kundi sa pamamagitan ng mga utan na labi at ng ibang wika ay magsasalita ang Panginoon sa bayang ito. Basahin rin natin ng sabay-sabay ang verse 12 at 13 na sa kanya sinabi niya, ito ang kapahingahan. Papagpahingahin ninyo ang pagod at ito ang kaginawahan. Ngayon may hindi nila pinakinggan. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila tuntunin sa tuntunin, tuntunin sa tuntunin, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti. Upang sila'y makahayo at umatras at mabalian at masilo at mahuli. Hanggang dito po. Gaya ng alam ninyo, si Pastor Leo Han ay kasulukuyang nasa mission trip sa Espanya. Kaya nandito ako kapalit niya. Alam niyo po ako kung anong araw ngayon? Anong araw po ngayon? May nagsabi, linggo ngayon. Tama po, linggo ngayon. Ngunit ito rin ay araw ng pagkabuhay. Halos 2,000 taon na ang nakalipas, si Jesus ay dumating sa lupain ng Israel, naglingkod ng kanyang pampublikong ministeryo ng 3.5 taon, namatay sa krus at muling nabuhay sa 3 araw. Sa pamamagitan ng kanyang kamatay at muling pagkabuhay, isinakatuparan ni Jesus ang ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng Isaías chapter 28, nais kong ibahagi kung ano ang napakaraming biyaya na dinala ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Dito, nabanggit ang mga salitang kapahingahan at kaginawahan. Kapahingahan at kaginawahan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binigyan tayo ng tunay na kapahingahan at tunay na kaginawahan.
Una, kung titignan natin dito sa Isaías chapter 28 verse 9, sinasabi dito sa panahong ito na ang Israel ay lumakad sa daan ng kasamaan. Bagaman ang Israel ay bayang pinili ng Diyos, patuloy na naligaw, kaya't nagpadala ang Diyos ng maraming propeta upang paulit-ulit silang kausapin, ngunit hindi sila nakinig. Kaya dito sa verse 9, sinasabi nila, yung nila ay patungkol sa mga propeta ng Diyos sa mga sinugo ng Diyos. Nagsalita sila, kanino siya magtuturo ng kaalaman at kanino niya ipapaliwanag ang balita, sa mga inilayo sa gatas at inihiwalay sa suso. Sa ibang salita, sila ay nagpapatungkol sa mga maliliit na bata, sa mga batang hindi pa ganap na nakakaunawa. Sinusubukan ba nilang ipaunawa sa mga taong ito? Dahil sinabi sa verse 10, sapagkat tuntunin sa tuntunin, tuntunin sa tuntunin. Ibig sabihin na dapat naunawaan na nila ito sa unang pakikinig pa lamang. Ngunit paulit-ulit itong ipinapaalala, gaya ng patuloy na pagbibigay ng babala at pangungulit ng paulit-ulit. Sabi dito, sapagkat tuntunin sa tuntunin, tuntunin sa tuntunin. Dapat na naunawaan na nila ito sa unang paikinig pa lamang. Ngunit paulit-ulit itong ipinapaalala, gaya ng patuloy na pagbibigay ng babala at pangungulit ng paulit-ulit. Tuntunin sa tuntunin, tuntunin sa tuntunin, bilin at bilin, bilin at bilin. Ibig sabihin paulit-ulit na pagtuturo, inuulit ang parehong tagubilin, paulit-ulit. Dahil sa sobrang kakaulit nito, nagsimula na silang hindi ito magustuhan. Kaya sinasabi, dito'y kaunti, do'y kaunti. Sa madaling salita, dahil hindi nakinig ang Israel, paulit-ulit na pinapahayag ng Diyos ang kanyang salita sa magkakaibang lugar at mga paraan upang sila'y makapanumbalik. Paulit-ulit niyang binibigay ang kanyang mensahe. Dito'y kaunti, do'y kaunti. Nang sa gayon ay makabalik sila sa kanya. Ngunit ito sana'y naging mabuti kung sila'y nakinig, subalit hindi. Sabi sa verse 12, sinabi na sa kanya'y sinabi niya, ito ang kapahingahan. Papagpahingin ninyo ang pagod at ang kaginawahan, gayon may hindi nila pinakinggan. Ang Diyos ay nagsasalita sa sambahayan ng Israel. Kung nakinig sana sila at sumunod sa mga paulit-ulit na babala at katuruan ng mga propeta, sa mga patuloy na tagubiling ibinibigay ng paulit-ulit, kung gayon, tunay na ito ang kapahingahan, ito ang kaginhawahan. Kung sila ay naging maingat sa paikinig at sa pagtanggap ng salita ng Diyos, tumanggap rin sana sila ng tunay na kapahingahan. Kapahingahan para sa kanilang mga kaluluwa at tunay na kaginhawahan. Ngunit ang naging problema, hindi nila ito ginawa. At ito ang dapat gawin sa kanila ng mga tumanggap nitong kapahingahan at kaginawahan. Gaya ng sinabi dito, papagpahingin ninyo ang pagod. Napakaraming tao sa mundong ito na tunay na dapat kaawaan. Sila na mga pagod, nabibigatan, wala ng lakas at naiipit sa kasalanan. Ngunit sa kanila na nakakaranas ng tunay na kapahingahan, sa kanila na tumanggap ng kaginawang ibinibigay ng Diyos, magsisimulang makita nila ang mga nululupaypay na tao at magagawa nila maibahagi sa kanila ang kapahingahan at kaginawang tinanggap rin nila. Yun ang nararapat nilang gawin. Ngunit ang problema ay hindi nila tinanggap ang salita. Kaya dito sa verse 13, Isaías chapter 28 verse 13, kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila tuntunin sa tuntunin, tuntunin sa tuntunin, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, do'y kaunti. Upang sila'y makahayo at umatras at mabalian at masilo at mahuli. Ang Diyos ay patuloy na nagsasalita sa parehong paraan, paulit-ulit, inuulit ang kanyang tagubilin. Kung sila'y nakinig, ang salitang iyon ay magiging kapahingahan at kaginhawaan para sa kanila. Ngunit sila'y tumangging makinig. Kung gayon, ang resulta ay magiging matindi. Sinabi ng Biblia, upang sila'y makahayo at umatras at mabalian at masilo at mahuli. Simple lang ang nilalaman. Ngayon, nais ko na pag-isipan natin ang ilang mga bagay sa pamamagitan ng talatang ito. Makikita natin na ang katangian ng Biblia ay nagtuturo o pagtuturo ay ito, paulit-ulit. Ang pag-uulit-ulit ay tanda ng Biblia. Habang mabuti ang paikinig sa mga salitang paulit-ulit na binibigkas, malinaw na sinasabi ng talatang ito na kakilakilabot ang mangyayari sa kanila ng mga tumatanggi.
Gayunman, sa kanila na tunay na tumanggap sa paulit-ulit na katuruan, dalawang pangunahing bagay ang ibinibigay sa kanila. At ano ang sinasabi dito? Kapahingahan at kaginawahan. At ano ang mangyayari sa taong nagkaroon ng kapahingahan at kaginawahan? Makikita nila ang mga nanulupaypay at sa pagbabahagi ng kapahingahan at kaginawaang tinanggap rin nila, magagawa nila ang gawain ng pagliligtas at pagpapalakas sa kanila. Simple lang. Ngunit pag-isipan natin ang mga bagay na ito ng sama-sama. Sa verse 9, sinabi po dito, kanino siya magtuturo ng kaalaman at kanino niya ipapaliwanag ang balita? Sa mga inilayo sa gatas at inihiwalay sa suso? Ang punto ay sinasabi lamang niya ang patungkol sa mga bagay na madaling maunawaan, sa mga inilayo sa gatas at inihiwalay sa suso. Ibig sabihin, siya ay nagsalita ng napakasimple na kahit na ang mga bata ay kayang maunawaan ito. Alam ninyo, may mga taong ginagawang komplikado ang Biblia. Sa totoo lang, nakakaramdam ako ng kirot sa aking sarili. Hindi madali para sa akin na magsalita ng mababaw, kahit talagang pagsumikapan ko ito. Ngunit sa katotohanan, ang simpleng pananalita ay magandang bagay. Pinakamainam na magsalita lamang ng simple na kahit bata ay kayang unawain ito. Dahil ang mga tao ay hirap sa pag-intindi. Ang dahilan kung bakit ang Biblia ay gumagamit ng mga talinahaga at nagpapakita ng maraming halimbawa hanggat maaari ay upang madaling maunawaan ang kahulugan nito. Sa mga inilayo sa gatas at inihiwalay sa suso. Ibig sabihin para itong pangbata. Sinasabi nila na ang mensahe ay napakadali at common sense na lamang. Nagnanais ang Diyos na lang lahat ay maligtas. Kaya nga, ginawa niya ang sagot na napakasimple. Nung tayo'y nakinig sa ating Bible seminar, iniisip natin, paanong marinig iyon ng sino man at hindi maligtas? Ang Panginoon ay namatay sa krus at tinapos ang lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ito. Kaya nga sa Mateo chapter 18, si Jesus, inilagay niya ang bata sa gitna nila at sinabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban kayo magbago at maging tulad sa mga bata, kailanman hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit sinabi niya, hindi ka makakapasok sa langit malibang ikaw ay maging tulad sa mga bata? Sapagat ang sagot ay madali lang. Kailangan mo lang sampalatayanan at tatanggapin ang regalong inihanda ng Diyos. Kahit sa panahon ng lumang tipan, sa mga inalayo sa gatas at inihiwalay sa suso, ang mga propeta ay patuloy na paulit-ulit, inuulit ang mga bagay na alam na nila. Kaya nga sinabi rito, tuntunin sa tuntunin, tuntunin sa tuntunin, bilin at bilin, bilin at bilin. Sinasabi niya ang mga parehong bagay ng paulit-ulit. May nakilala ako na naligtas matapos makinig ng single week Bible sermon ng 100 beses. Sinabi niya sa akin, nakinig ako ng Bible sermon ng 100 ulit at sa wakas ay naligtas ako. Ako'y nagulat. May isa pang pangyayari, nagpunta ako sa isang regional church para sa Bible seminar at nakilala ko isang tao na nagsabing naligtas siya matapos niyang makinig ng 200 beses. Pagkatapos niya mag-testimony, tinanong ko siya kung talaga bang nakinig siya ng 200 beses at sinabi niya na totoo iyon. Upang makapakinig ng Bible seminar sa isang buong linggo na 200 ulit, kailangan ito maglaan ng malaking oras. Gayunpaman, ako'y masaya na natanggap niya na ito. At talagang ako'y masaya na nakarating siya sa pagkaunawa sa pamamagitan ng paulit-ulit na paikinig. Kung hindi niya ito naunawaan, ito'y napakalaking problema. Gaya ng sinasabi, ang mga propeta sa lumang tipan ay paulit-ulit na nagbibigay ng tuntunin sa tuntunin, bilin at bilin. Sapagkat bawat tao'y may tiyak na pangangailangan, ang mga propeta ay nagpapaliwanag kung bakit hindi sila pwedeng sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung titignan ninyo sa Biblia, hindi ba't maraming talata ang nagsasabing huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ibig kong sabihin, mulit-muli itong sinabi, patuloy at paulit-ulit. Ginagawa natin ito dahil tayo natatakot na baka mabigo ang tao sa pagkaunawa sa Ebanghelyo. Para sa mga hindi pa nakakaunawa, maraming talata sa buong Biblia na binabanggit na ang dugo ni Jesus ang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya binabanggit natin ang mga ito sa kanila upang matulungan silang maintindihan ng malinaw ang katotohanan na tinubos na sila ng Panginoon. Para sa kanila naman na hindi nila alam na sila'y makasalanan,
Napakaraming salita sa Biblia na naghahayag sa ating likas na pagkamakasalanan. Kaya kinukuha natin ito at binabanggit sa kanila ng paulit-ulit. Ngayon, ito ay normal lang. Ito ang tamang paraan. Ito ay ginawa sa panahon pa ng lumang tipan at gayon din sa panahon ng bagong tipan. Kung babasahin ninyo ang mga sulat ni Pablo, makita ninyo roon ng magkakaparehong tema na paulit-ulit na lumilitaw. Makita natin na ang paulit-ulit mismo ay napakagandang bagay. Napakainam kung uulit-ulitin ang salita hanggang sa marinig ito ng tao. Tanggapin ito sa kanilang sarili at piliin ang daan ng pagsunod. Hindi ba't ito'y tama lang? Ngayon, tingnan po natin sa ating mga Biblia sa Filipos chapter 3. Filipos chapter 3 verse 1. Filipos chapter 3 verse 1. Kauli-ulihan, mga kapatid ko. Basahin din po natin sabay-sabay. Kauli-ulihan, mga kapatid ko, magalak kayo sa Panginoon. Ang sumulat sa inyo ng gayon ding mga bagay ay hindi kalabisan sa akin kundi para sa inyong ikaliligtas. May isang tao na pagkatapos maipanganak na muli, umalis sa church at bumalik makalipas ang maraming taon. Pagkatapos makapakinig ng sermon, sinabi niya, ito'y pareho pa rin gaya noon. Ang ibig niyang sabihin, parehong bagay pa rin ang narinig niya noon na binabanggit pa rin hanggang ngayon. Siyempre, ito rin ay dapat ang sabihin natin. Hindi dapat ito mabago. Dapat po ba? Baka sabihin ng iba, sinasabi lang nila ang magkakaparehong bagay ng paulit-ulit. Sa katunayan, ito ay mabuting bagay. Katotohanan na ang parehong mensahe palagi nauulit ng tuloy-tuloy ay katibayan na ang katotohanan ay hindi nadudungisan. Yung paulit-ulit at tuloy-tuloy ay katibayan na ang katotohanan ay hindi nadudungisan. Ngayon, tingnan po natin sa ikalawang Pedro chapter 1. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 12. Ikalawang Pedro chapter 1 verse 12. Basahin din po natin ng sabay-sabay. Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanan ng dumating sa inyo. Kaya bagamat inyong nalalaman na, ibig sabihin nito ay nalalaman na ng mga banal ang nilalaman ng mensahe ni Apostol Pablo at pinapatibay sa katotohanan. Lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman na at kayo'y pinapatibay sa katotohanan ng dumating sa inyo. Ito ay nagsasalita patungkol sa pangangailangan ng ulit-ulitin ito hanggang sa ito ay maiukit hanggang sa utak sa buto. Kaya't lagi kong hinahangad na ipaalala sa inyo ang mga bagay na ito. Sa Judas chapter 1 verse 5, sinasabi din dito na, ngayon ay nais kong ipaalala sa inyo, bagamat alam na ninyo ang mga bagay na ito. Ngayon ay nais kong ipaalala sa inyo, kung manghahawakan tayo sa ating napakinggan buhat pa sa pasimula ng ating kaligtasan hanggang sa dulo, ito ay magiging pagpapala ng lahat ng pagpapala. Ngayon, tingnan po natin sa ating Biblia sa unang 1, chapter 2, verse 24. Unang 1, chapter 2, verse 24. Basahin din po natin sabay-sabay. Manatili sa inyo ang inyong marinig buhat ng pasimula. Kung nananatili sa inyo ang narinig ninyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. Manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Ano ba ang eksaktong bagay na ito na narinig buhat pa ng pasimula? Basahin natin ng sabay-sabay sa chapter 3, verse 23. Chapter 3, verse 23. At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Ito yung eksaktong napakinggan buhat pa ng pasimula. At ito'y kanyang utos na manampalatayang tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ito ay nagpapatungkol sa pananampalataya kay Jesus at malinaw na maipanganak na muli. At tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Ito yung napakinggan natin buhat sa pasimula. Manatili sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Kung nanatili sa inyo ang narinig nyo buhat ng pasimula, kayo naman ay mananatili sa anak at sa ama. Kaya mahalaga na ito ay patuloy na ulit-ulitin. Bakit po? Sapagkat ang mga tao ay madaling makalimot.
At ang mahalagang katotohanan ay dapat na ulit-ulitin at upang maiukit sa, kaibuturan ng ating puso. Hindi lang natin dapat maunawaan ito sa ating mga utak, kundi dapat itong maitanim sa ating mga puso at maipaloob ito sa atin upang ito ay lubusang maging atin. Kaya ang matanggap ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at silang mga naligtas ay iniibig ang isa't isa at nagpapatuloy na ipinapangaral ang ebanghelyong ito. Kapag humarap na tayo sa Panginoon, matatawag po ito na pinakamapalad na pamumuhay. Subalit sa Isaías chapter 28, ituturing ng mga tao na walang halaga ang paulit-ulit na aral na ito. Iniisip nila na ito ay pambata lamang at hindi nila ito tinatanggap. Ang buhay ng ganitong uri ng tao ay nagiging miserable. Nagiging miserable. Ngayon, tingnan po natin sa Isaías chapter 28, verse 13. Isaías chapter 28, verse 13. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y tuntunin sa tuntunin, tuntunin sa tuntunin, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, dooy kaunti. Patuloy nila itong ginagawa, subalit ito ay mabuti kung ito ay kanilang tatanggapin. Ano ang mangyayari kung hindi nila ito tatanggapin? Sinabi sa verse 13, upang sila'y makahayo. Mukhang mabuti yung paghahayo nila. Subalit habang sila ay umahayo, ano ang nangyayari? At umatras. Sa huli sila ay aatras. Kapag ikaw ay nahulog sa maling daan, ikaw ay mawawasak at masilo at mahuli. Siya ay nagsasalita tungkol sa kanila na mauhulog pa atras. Ito ay pareho ding pagkatapos matanggap ang kaligtasan. Kahit pagkatapos matanggap ang kaligtasan, habang kayo ay naikinig sa salita ng Diyos, ang Panginoon ay patuloy na pinupunto ang bawat bagay. Ito ay mabuti kung kayo ay lilisan sa maling daan. Subalit sila nagpapatuloy sa kanilang sariling pamamaraan hanggang sa huli, sila ay bigla na lang mahuhulog. Magwawagi ba ang Biblia o yung sarili kong kaisipan ang magwawagi? Ang Biblia ay palaging magwawagi. Ang tao na nakikipagbanggaan sa salita ng Biblia ay gaya ng isang tao na nakikipagbanggaan sa isang malaking bundok. Ang Biblia ay ikinumpara sa isang kudlit ng salita sa langit at lupa. Sapagkat ang matuwid na salita ng Diyos ay gaya ng malaking bundok, ang isang tao na nakikipagbanggaan sa salita ng Diyos ay gaya ng tao na ibinabangga ang kanyang ulo sa matigas na o malaking bato. Ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito ay dahil ang Isaías chapter 28 ay tungkol kay Jesus. Tignan po natin sa verse 16. Verse 16, Isaías 28 verse 16, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilalagay sa Zion bilang pundasyon ng isang bato. Isang batong subok, isang mahalagang batong panulok, na isang tiyak na pundasyon. Siya'y naniniwala ay hindi magmamadali. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilalagay sa Zion bilang pundasyon ng isang bato. Hindi dalawang bato, kundi isang bato. Sino ang isang batong ito? Si Jesus. Isang bato. Ibig sabihin, si Jesus ang nag-iisang tagapagligtas. Aking inilalagay sa Zion bilang pundasyon ang isang bato. Isang bato, si Jesus. Ang pundasyon ng ating Biblia ay si Jesus. At ang pundasyon ng ating buhay ay si Jesus. Isang batong subok. Si Jesus ay pumasa sa pagsubok. Siya ay isang batong subok. Kaya sa Mateo chapter 4, nang si Jesus ay nag-umpisa sa kanyang pampublikong ministeryo, siya ay tinukso ng dyablo. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 4 verse 7, nasusulat. Sa verse 10, nasusulat. At napagtagumpayan niya ang lahat ng mga tukso sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan ng pagpasa sa pagsubok, napatunayan dito na si Jesus ay kwalipikado bilang tagapagligtas. Siya ay isang batong subok, isang mahalagang bato, isang mahalagang bato. Kaya nga si Jesus ang hiyas sa gitna ng mga hiyas. Kaya sa aklat ng Hagay, tinawag si Jesus na kayamanan ng lahat ng mga bansa. Ang kayamanan ng lahat ng mga tao dito sa mundo ay si Jesus, isang mahalagang bato, hiyas at tiyak na pundasyon. Ito ay napakatatag na hindi masisira. Kaya dito, siyang naniniwala. Ibig sabihin nito ay unang sumampalataya ay hindi magmamadali. Anong ibig sabihin nito? Upang maunawaan ito, ang talatang ito ay binanggit sa Bagong Tipan.
Kaya tingnan po natin ng sandali sa unang Pedro chapter 2. Unang Pedro chapter 2 verse 4 hanggang 8. Unang Pedro chapter 4 verse Unang Pedro chapter 2 verse 4 hanggang 8. Basahin din po natin. Lumapit kayo sa kanya na isang batong buhay, bagamat itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. At tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari, upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sapagat ito ang isinasaad ng kautosan ng kasulatan. Tignan ninyo ang aking inilalagay sa Zion ng isang batong panulok na pinili at mahalaga. At sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay isang naging puno ng panulok. Isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. Sila natitisod dahil sa pagsuway sa salita na dito naman sila itinalaga. Sinabi ito, bagamat itinakwil ng mga tao, si Jesus ay dumating sa lupain ng Israel 2,000 taon na nakakaraan. Subalit ano ang ginawa ng nakararami? Itinakwil nila si Jesus. Siya itinakwil. Bagamat itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos at tulad ng mga batong buhay. Isang mahalagang bato at naging batong buhay. Lumapit kayo sa Kanya tulad ng mga batong buhay. Hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay. Kaya kung tayo ay tunay na sumasampalataya kay Jesus, tayo ay mga batong patay na nakatanggap ng buhay at naging mga batong buhay. Kaya sa verse 6, sapagat ito ang isinasaad ng kasulatan, gaya na susulat sa Isaías chapter 28. Tingnan ninyo ang aking inilalagay sa Zion ng isang malaking bato, isang batong panulok na pinili at mahalaga, at sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Ano nangyayari sa mga sumasampalataya? At sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa madaling salita, dapat tayong sumampalataya kay Jesus at matanggap ang kaligtasan. Subalit anong mangyayari sa kanila na hindi naligtas? Sila ay matitisod, masisilo, mawawasak at mahuhulog. Gayun din, ano mangyayari kung hindi sila sasampalataya? At sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Subalit silang hindi sumasampalataya ay mapapahiya. Subalit anong uri ng kahiyan ito? Malinaw na sinasabi dito na ito ay walang hanggang kahiyan. Tignan natin sa Daniel chapter 12. Daniel chapter 12 verse 2. Verse 2. Daniel chapter 12 verse 2. Basahin din po natin. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Sinasabi dito, marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan. Mayroong mga makikibahagi sa muling pagkabuhay, subalit ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Sila ay mapapahiya, subalit paano? Sa walang hanggang paghamak. Walang hanggang paghamak. Walang hanggang paghamak. Sila ay mapapahiya. Bago magkasala si Adan at si Eva, sila ay hubad, ngunit hindi sila nahihiya. Ang hiya ay dumating dahil sa kasalanan. Ngayon, ang mga kasalanan ng mga tao, hindi natakpan ng dugo ni Jesus ay lubusang mahahayag sa harap ng Diyos na buhay ang lahat ng kanilang mga kasalanang nagawa. At ang budi ay patuloy na nagsasalita. Kapag ang budi ay malinis, nalalaman ng tao kung gaano nakakahiya ang kasalanan. Ngunit kapag ang budi ay naging mapurol, ano po ang nangyayari? Hindi talaga nila nalalaman na ang nakakahiya ay nakakahiya. Ngunit kapag sila ay tumayo sa harapan ng hukuman ng Diyos, sila ay hahatulan at ihuhulog sa impyerno. Sila ay mapupunta sa isang kalagayan kung saan mararamdaman nila ng malinaw kung gaano nakakahiya ang kanilang kasalanan. At iyon ay magiging magpakailanman. Kaya, ang iba'y tungo sa kahiyan, ito ay nangangahulugan na ang kasalanan ay labis na nakakahiya. At ito ay mismong labis na kahihiyan ay magpapatuloy magpakailanman. Ito po ang kahulugan.
Magpapatuloy yung kahihiyan magpakailanman. Ang mga hindi sumampalataya ay malalagay sa walang hanggang kahihiyan. At lahat ng mga naligtas kapag sila ay muling nabuhay, magiging maluwalhati ang kanilang muling pagkabuhay, katulad ng isang binhi na nagiging bulaklak, katulad ng isang uod na naging paru-paro. Ngunit ang mga hindi naligtas ay bubuhayin muli sa isang kakilakilabot na paraan. Ito ay tiyak na sila ay muling bubuhayin sa isang kakilakilabot na paraan. Dahil matapos lakayin ng Diyos ang langit at lupa sa Genesis chapter 1, ano ang kanyang sinabi nang makita niya ito? Genesis chapter 1 verse 31, ito ay napakabuti. Ibig sabihin nito ay sobrang ganda. Ang Diyos ay isang magandang nilalang. Ang kabaliktaran ng kagandahan ay kapangitan. At ang kapangitan ay dumating pagkatapos ng kasalanan, pagkatapos ng pagbagsak sa kasalanan, pagkatapos ng sumpain ng Diyos ang lupa, lumabas sa mga bagay na nakakatakot. Itinuturing ba natin na maganda ang ahas? O ito ay nakakadiri sa atin? Ito'y kakaiba na sabihin na ang ahas ay maganda. Ang ahas ba ay maganda? Ang iipis ba ay maganda? Hindi po. Ang mga nilalang na minahal, ang kadiliman ay nakakadiri. Ang mga centipede ba ay maganda? Hindi po. Kaya ang mga hindi naligtas ay muling bubuhayin sa isang napakapangit na anyo. Dahil sinabi ni Jesus, Mateo chapter 25 verse 31, verse 41, lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanilang mga anghel. Kayong mga sinumpa. Ang sumpa ay isang pangit na kalagayan. Nakakahiya na para sa isang taong na maging lubang katawa-tawa. Kung isang tao ay biglang magkaroon ng ketong, gaano kaya nakakahiya? Nakakahiya rin na may kakaibang lumitaw sa mukha ng isang tao. Ang mga hindi naligtas ay nabubuhay magpakailanman sa napakapangit na kalagayan, labis na nahihiya sa kanilang mga kasalanan. Gaano yun nakakakilabot? Ibig sabihin sila ay magdurusa ng kahiyan. Magdurusa sila ng kahihiyan. Ngayon, tingnan po natin muli sa Isaías chapter 28 verse 16. Isaías chapter 28 verse 16. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking inilalagay sa Zion bilang pundasyon ng isang bato. Isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na isang tiyak na pundasyon. Siyang naniniwala ay hindi magmamadali. Dapat natin itong sampalatayanan. Hindi magmamadali, ibig sabihin hindi magpanik o malito. Ang mga sumasampalataya ay hindi matitinag. Bakit? Ano ang mangyari kapag ang isang tao ay mamatay na hindi sumasampalataya? Sabi sa awit 73 verse 19, gaya na lamang ang pagkawasak nila sa isang iglap, tinatangay na lubusan ng mga sindak. Sa sandaling ang isang tao ay tumawid sa kamatayan, sila ay nagugulat. Sila ay magugulat. Bakit ganun ang gulat at takot? Nagmamadaling kumilos, nangangahulugan na hindi na nalaman kung ano ang gagawin. Kapag dumaan sila sa kamatayan, maunawaan nila na tunay ngang ang Diyos ay buhay. Higit pa sa kamatayan ay naghihintay ang walang hanggang paghukom at walang hanggang apoy. Sila ay matatakot, malilito at hindi na nalaman kung ano ang gagawin. Kapag sila ay dumaan sa paghukom at pumasok sa impyerno, gaano sila masisindak? Ganito ang mangyayari. Sa pagtayo sa harapan ng hukuman, sasabihin nila, Panginoon, hindi mo ba kami nakikilala? Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi man nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming magawang makapangyarihan. Hindi mo ba kami nakikilala? Kami ay tapat at dumalo sa church. Sinabi niya ba sa atin na dumalo ng masipag o manampalataya ng walang isip? Kung ang tao ay hindi sumampalataya at tumanggap ng kaligtasan, sila ay mapapaya magpakailanman at patatakot. Kapag sila ay nahiwalay sa Panginoon, sila ay malilito at hindi alam kung ano ang gagawin. Ang mga hindi tumatanggap sa malinaw na salita ng Diyos ay may kulang sa buhay. Hindi nila alam ang tunay na kapahingahan. Hindi na nauunawaan ang kapahingahan ng kaluluwa, ni ang tunay na kaginawaan at kagalakan. Bakit ito nangyari? Bakit hindi sila sumampalataya? Bakit hindi sila nakinig ng mabuti sa babala ng Diyos? Sa Isaías chapter 28, nakita natin na sila ay nalasing sa ibang bagay. Nalasing po sila sa ibang bagay. Hindi nila naunawaan ang kapahingaan ng kaluluwa. Bakit? Dahil sila ay nalasing sa ibang bagay. Hindi nila naunawaan ang kapahingaan ng kaluluwa ni ang tunay na kaginawan at kagalakan. Bakit po ito nangyari?
Bakit hindi sila sumampalataya? Sa Isaiah chapter 28, makikita natin ito na nalasing sila sa ibang bagay. Ngayon, tingnan po natin. Isaiah chapter 28 verse 1. Isaiah chapter 28 verse 1. Kahabag-habag ang palalong korona ng mga magalasing ng Ephraim at sa kumukupas na bulaklak. Sinasabi na sila ay lasing. Sa Isaiah chapter 5 verse 11, kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakakalasing na inumin na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. Mukhang literal na marami silang nainom na alak. Ngunit higit pa riyan, sila ay nalasing sa mga maling turo. Nalasing sila sa maling mga turo. Para bang sila'y nakainom ng maraming alak. Tingnan natin sa Isaiah chapter 29. Isaiah chapter 29 verse 9 hanggang 14. Kayo'y matigilan at matuliro. Kayo'y magpakabulag at maging bulag. Magpakalasing, ngunit hindi sa alak. Sumuray, ngunit hindi sa matapang na alak, sapagkat ibinuhos ng Panginoon sa inyo ang espiritu ng mahimbing na pagkakatulog at ipinikit ang inyong mga mata, kayong mga propeta, at tinakpan ang inyong mga ulo, kayong mga tagakita. At ang pangitain ng lahat ng ito ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakan. Kapag ibibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito. Kanyang sinasabi, hindi ko mababasa sapagkat natatatakan. Ng aklat ay ibinigay sa isa na hindi marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito. Kanyang sinasabi, ako hindi marunong bumasa. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapapurihan ako ng kanilang labi, samantalang malayo ang kanilang puso sa akin. At ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na natutuhan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Dahil dito, muli akong gagawa ng kahanga-hanga mga gawa sa bayang ito, kahanga-hanga at kagilagilalas, at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi, at ang unawa ng kanilang mga taong may unawa ay malilihim. Sa totoo lang, uminom sila ng maraming alak. Ngunit higit pa riyan, mayroong isang bagay na tunay nilang ikinalasing. Ito ay matatagpuan sa salita sa verse 13. Sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapapurihan ako ng kanilang labi samantalang malayo ang kanilang puso sa akin. Yamang ang Diyos ay espiritu. Kung ang puso at kaluluwa ay hindi direktang tungo sa Kanya, walang anumang mauunawaan. Tanging kapag ang tao ay naghahanap sa Kanya ng buong puso, ay darating sa pagkaunawa. At ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao at natutuwan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Dapat nilang matanggap ang turo ng salita ng Diyos. Ngunit dahil sa mga puso nila ay puno ng turo ng mga tao, sila ay naging lasing sa utos ng tao. Kaya kahit na magbasa sila ng Biblia, wala silang anumang nauunawaan. Bakit hindi nila matanggap ang paulit-ulit na pagtuturo? Una sa katunayan, sila ay lasing sa makamundong kasiyahan tulad ng alak. Ikalawa, ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. At pangatlo, napakaraming maling turo ang kanilang natanggap kaya't nalasing sila rito. Dahil dito, hindi nila nagawang maunawaan. Kaya naman ang bayan ng Israel ay nalugmok sa matinding paghihirap. At sinabi nila na mayroon silang ibang kanlungan. Nagkaroon sila ng ibang kanlungan. Nalugmok ang Israel sa matinding paghihirap dahil nagkaroon sila ng ibang kanlungan. Tumanggap sila ng maling turo. Napakaraming maling turo. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 28 verse 14. Isaiah chapter 28 verse 14 hanggang 15. Inilakas nila ang kanilang mga tinig. Sila'y umawit sa kagalakan. Dahil sa kadakilaan ng Panginoon ay sumigaw sila mula sa kanluran. Kaya't mula sa silangan ay luwalati ninyo ang Panginoon sa mga pulo ng dagat. Ang pangalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ibig sabihin nito na lulubusin ng Assyria ang Israel.
lulusubin ng Assyria ang Israel, ipahihintulot ng Diyos ang ganitong krisis upang sila ay magsisi. Ngunit sinabi ng mga Israelita, bumuo kami ng alyansa ng makapangyariang Ehipto. Ang Ehipto ay nangako na tutulungan kami, kaya kami ay magiging ligtas. Meron silang maling kumpiyansa. Bagaman ang Israel ay nasa bingit ng pagkawasak sa pamamagitan ng Assyria, iniisip nila, ayos lang kami dahil meron kaming Ehipto bilang aming kanlungan. Sa halip na gawin nilang kanlungan ng Panginoon, gumawa sila ng ibang bagay na kanlungan. Bilang resulta, ang Israel ay dumating sa ilalim ng paghukom. Dumating sila sa ilalim ng paghukom sa pamamagitan ng Assyria. Ngayon, sa Isaías 28, anong dapat gawin ng mga tunay na tumanggap at naniniwala sa turo ng paulit-ulit? Binanggit ng Biblia ang dalawang bagay. Sa Isaías 28 verse 12, ito ang kapahingahan. Papagpahingay ninyo ang pagod at ito ang kaginhawahan. Ito ay isang napakahalagang pahayag. Kung tatanggapin lamang ng isang tao ang paulit-ulit na turo ng mga propeta ng Diyos, ito ay isang napakasimpleng mensahe. Manampalataya ka, manampalataya ka. Kung tatanggapin mo ang simpleng turong ito, anong ibibigay sa iyo? Kapahingahan. Malalaman mo ang tunay na kapahingahan. Ang kailangan natin ay kapahingahan. Sa Job chapter 7, nawala kay Job ang lahat ng kanyang ari-arian. Namatay ang lahat ng 10 niyang anak niya at ang kanyang buong katawan ay dinapuan ng sakit sa loob ng ilang buwan. Ano nga ba ang tunay na ninanais ng nagdurusa na si Job? Kapag tayo ay nasasaktan, lubos nating nadarama na ang tunay nating kailangan ay kapahingahan. Hindi po ba? Kailangan natin ng kapahingahan sa pang-araw-araw na buhay at kailangan natin ng tunay na kapahingahan para sa kaluluwa. At ang kapahingahan ay isang napakahalagang paksa sa buong Biblia. Ito yung kapahingahan para sa ating kaluluwa. Ito yung tunay na kapahingahan. Ito po yung isa sa pinakamahalagang paksa sa buong Biblia. Tingnan natin, Job chapter 7. Job chapter 7, verse 1 hanggang 6. Basahin natin. Wala bang mahirap na paglilingkod ang tao sa ibabaw ng lupa? At hindi ba ang kanyang mga araw ay gaya ng mga araw ng isang taong upahan? Gaya ng alipin na naghahangad ng lilim at gaya ng upahang manggagawa na sa kanyang sahod ay tumitingin. Gayon ako pinaglalaanan ng mga buwan na walang kabuluhan at itinakda sa akin ang mga gabi ng kalungkutan. Kapag ako'y nahihiga, aking sinasabi, kailan ako babangon? Ngunit mahaba ang gabi at ako'y pabali-baliktad hanggang sa pagbubukang liwayway. Ang aking laman ay nadaramtam ng mga uod at ng libag. Tumitigas ang aking balat, pagkatapos ay namumutok. Ang aking mga araw ay matulin kaysa panghabi ng mga habi at ang wakas ng aking at nagwawakas na walang pag-asa. Sa talatang ito, wala bang mahirap na paglilingkod sa mga tao sa ibabaw ng lupa? Tunay ngang mayroong isang uri ng digmaan sa buhay ng tao. Sa katotohanan, halos walang henerasyon na hindi nakaranas ang digmaan. At hindi ba ang kanyang mga araw ay gaya ng mga araw ng isang taong upahan? Ang isang upahang manggagawa ay nagtatrabaho ng husto. Ang isang taong nabubuhay araw-araw sa paghahanap buhay ay labis na napapagod kaya't hinahangad nilang sumapit agad ang gabi upang sila'y makapagpahinga. Gaya ng alipin na naghahangad ng lilim. Isang alipin na nananabik sa gabi dahil napakahirap ng buhay. Gusto nilang makapagpahinga. At gaya ng upahang manggagawa na sa kanilang sahod ay tumitingin. Pagkatapos magtrabaho buong araw, ano ang kanyang ninanais? Hinahangad niya ang kanyang sahod. Naghahangad siya ng kabayaran. Gayon ako pinaglalaanan ng mga buwan na walang kabuluhan. Si Job ay dumaranas ng sakit sa buong katawan niya, ay nagnais lamang ng kapahingahan. Pag ako'y nakahiga, aking sinasabi, kailan ako babangon? Siya'y pabali-baliktad buong gabi hanggang sa pagbubukang liwayway. Sa buhay, sa maraming kadahilanan, maging sa pisikal at espiritual, kailangan natin ng kapahingahan. Bakit naparito si Jesus? Naparito siya upang magbigay ng tunay na kapahingahan. Sinabi sa Hebreo chapter 4 verse 4,
Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, at nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. Nagpahinga ang Diyos, ngunit na magkasala si Adan at Eva, nasira ang kapahingaang iyon. Kaya sinabi ni Jesus sa Juan chapter 5 verse 17, subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa. Ang mga Israelita ay nagdusa sa Ehipto sa loob ng 430 taon. Pagkatapos ay pinangunahan sila ni Moises palabas sa Exodo. Pagkamatay ni Moises, si Josue ang naging pinuno at pinangunahan sila upang angkinin ang lupain ng Kanaan. Malinaw na ipinahayag ang lupaing iyon bilang isang lugar ng kapahingahan. Gayunpaman, bagamat sinasabing binigyan sila ni Josue ng kapahingahan, makalipas ang maraming taon ay muling nagsalita ang Diyos kay David patungkol sa kapahingahan. Kung ang kapahingahan ipinagkaloob ni Josue ay tunay na kapahingahan, bakit magsasalita ang Diyos tungkol sa isa pang kapahingahan sa pamamagitan ni David pagkaraan ng mahabang panahon? Kaya ang kapayingaang ibinigay ni Josue sa mga Israelita ay anino lamang ng kapahingahan. Iba pa ang tunay na pahinga. Bakit nga ba muli nagsalita si David patungkol sa kapahingahan? Ito'y upang ituro ang tunay na kapahinga na darating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung gayon, paano tayo makakapasok sa kapahingaang ito na inihanda ni Jesus? Papasok tayo rito kapag tayo nanampalataya at naligtas. Yan ang ipinapaliwanag. Tignan natin sandali sa Hebreo chapter 4. Ang kapahingahan ay ibinibigay kapag tayo sumampalataya. Tignan natin, Hebreo chapter 4 verse 7. Hebreo chapter 4 verse 7 hanggang 9. Siya ay muling nagtakda ng isang araw. Ngayon, basahin natin sabay-sabay. Siya ay muling nagtakda ng isang araw. Ngayon na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David, kaya nang sinabi noong una. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papamatigasin ang inyong mga puso, sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos sa mga ito. Kaya't may natitira pang isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos. Sa verse 3, Hebreo chapter 4 verse 3, sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingaang iyon, gaya ng sinabi ng Diyos, gaya ng aking isinumpa sa aking pagkagalit, sila hindi papasok sa aking kapahingahan, bagamat na magawa niya mula nang itatag ang sanlibutan ay natapos na. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila hindi papasok sa aking kapahingahan. Bakit pa ito muling sinasabi? Kung ang kapahingaang ibinigay ni Josue ang tunay na kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa isa pang kapahingahan sa pamamagitan ni David. Kung gayon, anong uri ng kapahingahan ito? Ito ang kapahingaang ibinibigay sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya sa verse 9, kaya't may natitira pang isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos. Natitira pang isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos. Sa verse 10, basahin natin. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Dito sinasabi na ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay tumigil na sa kanyang mga gawa tulad ng ginawa ng Diyos. Halimbawa, kung may dalawang anak na inanod at iniligtas ng ama ang isa sa kanila, maaari na ba siya magpahinga dahil naligtas na ang isa? Hindi. Hindi siya maaaring magpahinga, nalulunod pa ang isa. Kagaya nito, ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpapahinga tulad ng pagpapahinga ng Diyos. Dapat tayong pumasok sa kapahingahan ito. Ngunit paano tayo papasok dito? Hebreo chapter 4 verse 3, sapagkat tayong sumasampalataya ay pumapasok sa kapahingahan iyon. Tayong sumasampalataya ay pumasok sa kapahingahan iyon. Kaya paano tayo makakapasok sa kapahingahan iyon? Tuntunin sa tuntunin, bilin sa bilin. Habang patuloy nating naririnig ang aral na ito, nauunawaan natin ang daan patungo sa kapahingaang iyon. Si Jesus ang batong panulok, ang mahalaga at matibay na pundasyon. Ang mga nananampalataya ay hindi matitisod, hindi mapapahiya at papasok sa kapahingaang iyon. Kapag pumasok tayo sa kapahingaang iyon,
tayo ay tunay na nagpapahinga. Tunay na nagpapahinga. Kaya kapag ang isang tao ay nakatanggap ng kaligtasan, ang tunay na kapahingahan ay binibigay. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 11 verse 28. Tingnan po natin. Dako po tayo sa Mateo chapter 11 verse 28. Babasahin din po natin ito. Basahin natin ang Mateo chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Si Jesus ang Panginoon ng Sabat. Walang sinumang hindi nagpapagal at walang sinumang hindi nagdadala ng pasanin ng kasalanan. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kapag lumapit ang isa kay Jesus at tumingin sa krus, ano ang mangyayari? Sabi sa 1 chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na naghahalis sa kasalanan sa sanlibutan. Kapag pinasan ni Jesus ang mga kasalanan ng buong sanlibutan at naunawaan ng isa na pinasan din ni Jesus ang lahat ng kanilang sariling mga kasalanan, ano mangyayari pagkatapos? Ang pasanin ng kasalanan ay naaalis at ang kapahingaan para sa kaluluwa ay naibibigay. At sa kasunod na verse, sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sinabi ni Jesus, pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. Pasanin niyo ang aking pamatok ng kaamuhan at kababangang loob at matuto kayo sa akin at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Pagkatapos inyong matanggap ang kaligtasan, hindi ba ninyo nais na makapagpahinga ng kaunti ang inyong puso at kaluluwa? Ngunit bakit hindi makapagpahinga ng maayos ang kaluluwa? Bakit hindi makapagpahinga ang puso? Sinasabi sa atin dito ng kasulatan na pasanin natin ang pamatok ng kapakumbabaan at kaamuan. Di po ba? Habang nagiging mas mapagpakumbaba ang iyong puso, mas madali para sa iyong puso na magpahinga. Di po ba? Ngunit ano mangyayari kapag nagiging mapagmataas ang iyong puso? Nahihirapan ito magpahinga. Kapag nagmamataas ang iyong puso, hindi mo matiis na makitang nagtatagumpay ang iba. Kung mapagpakumbaba ka, ang iyong isip ay tunay na makakahanap ng kapahingahan. Ngayon, kung nakatanggap ka ng kaligtasan at namumuhay ng may kapakumbabaan, habang ginagawa mo ito, mas malakas ang iyong puso habang pinapasan mo ang pamatok ng kapakumbabaan at kaamuhan at sinusunod ang Panginoon. Ngunit kailangan mong bigyang pansin ang pangungusap na ito. Hindi mo dapat basahin bilang pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga katawan. Maring magpahinga ang iyong isip, ngunit huwag mo dapat subukang pahintulutan ang iyong katawan na magpahinga rin. Dapat tayo manatiling abala hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Gaya ng alam mo, kaya kailan magpapahinga ang katawan? Magpapahinga ng lubusan ng katawan sa pagbalik ng Panginoon. Di po ba? Kaya sinabi ni Jesus dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ito'y tumutukoy sa kapahingaang ipinagkakaloob kapag tinanggap natin ang kaligtasan. Kaya kapag ang kaligtasang ito ay naibigay, mayroong kapahingahan. At ang nagkaroon ng kapahingaan ito ay tunay na mapalad. Ang mga hindi nakatanggap ng kaligtasan ay may puwang sa kanilang puso. Walang tunay na kapahingaan sa kanilang kaluluwa o puso. Bakit? Dahil ang mga hindi pa nasusolusyonan ang kanilang kasalanan ay walang tunay na kapahingaan. Sa makatuwid ang mga nakatanggap ng tunay na kaligtasan ay tunay na nagtataglay ng kapahingaang ito ng kaluluwa. Tingnan po natin, Isaías chapter 28 verse 12. Ang Biblia ay kinokonekta ang kapahingaang ito sa kaginawaan. Ito ang kapahingaan. Pagpapahingin ninyo ang pagod at ito ang kaginawaan. Sa makatuwid ang mga nananampalataya kay Jesus at ang mga naligtas ay hindi matitisod o malalagay sa kahiyan, at kahit na dumaan sila sa kamatayan, hindi sila madidismaya o mangangamba. Ano ang ibinigay sa kanila? Dito sa sanlibutan, kapahingahan ang ibinigay sa kanila. Hindi lamang kapahingahan ang ibinibigay. Konektado ito sa kapahingahan. Ito ang kapahingahan at ito ang, ano po ito? Kaginhawaan. Sinabi nitong kaginhawaan. Totoo po na ang tao'y naligtas,
Ibinigay ang kapahingaan at gayon din naman, mayroong kaginawahan. Nang si Adan at Eva ay tumira sa halamanan ng Eden, mayroong tunay na kapahingaan doon. At ano pa ang naroroon? Mayroong kaginawahan. 4 na ilog ang dumadaloy mula sa halamanan ng Eden at mula roon, ang ilog ng gihon ay nangangahulugang dumaloy, sumibol, bumulwak. Marahil ang halamanan ng Eden ay tunay na maginhawang lugar. Bago ang pagbagsak, mayroong tunay na kapahingahan at kaginawahan. Ngunit bilang resulta ng kasalanan, ang kapahingahan iyon ay nawasak at ang kapahingahan ay nawala. Gayon din naman, nang matanggap natin ang kaligtasan, ano ang kasama ng kapahingahan? Malinaw kong sinasabi na ang kaginawahan ay dumating din. Malinaw kong sinasabi na ang kapahingahan o ang kaginawahan ay dumating rin. Ngayon, tingnan natin sa ating mga Biblia sa Gawa chapter 3. Gawa chapter 3. Kaya kung gusto mong maging maligayang buhay, kailangan mong maligtas. Gawa chapter 3 verse 19. Basahin natin. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang ang mga panahon ng kaginawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Kung gagawin mo ito, kung tunay na mapapatawad ang iyong mga kasalanan, makatagpo ng kapahingan para sa iyong kaluluwa, kung gayon, ang panahon ng kaginawaan ay dumarating mula sa harapan ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay naligtas, ang panahon ng kaginawaan ay darating. Ang kaginawaan ay nangangahulugang mapasigla, manumbalik, mapagaan, masiyahan. Kaya naman sinabi sa Biblia sa Ecclesiastes chapter 2 verse 23, sapagkat lahat ng kanyang araw ay puno ng sakit at ang kanyang gawa ay pagdaramdam. Ang pahayag na ang kaginawaan ay darating kapag ang isang tao ay naligtas ay isang katotohanan. Isa po itong katotohanan. Kaya mayroon pong ganitong himno. A sigh of yesterday, I've turned into my song. Maganda sana kung magaling akong kumanta at makaawit ng 1 o 2 kanta. Bago ako maligtas, ang paborito kong kanta, ang kinakanta ko palagi ay, "Oh, pulang gagamba na nakatayo sa ilalim ng puno. Nakakaawa ang itsura mo. Gustong-gusto ko ang kantang ito. May panahon na gustong-gusto ko ang kantang ito. Nakakaawa ang itsura mo. Kaya kapag naiinip ako, palaging lumalabas sa mga salita ng aking bibig. Nakakaawa ang itsura mo. Bakit? Dahil walang solusyon sa kung ano ang darating pagkatapos ng kamatayan. Tama po ba? Ngunit noong September 25, 1983, ako ay naligtas. Napalaya ako sa kabigatan ng kasalanan. Kaya nga, lumabas ako. Pagkatapos na maligtas, labis ako nagpapasalamat. At habang pinag-aaralan ko ang mga himno, nahanap ko ang himno 495 bilang napakaganda. Ang kaluluwa ko ay nakatanggap ng biyaya. At ngayon na naalis ko na ang kabigatan ng kasalanan, maging ang malungkot na mundo, ito ay naging langit. Hallelujah! Tayo ay magpuri. Lahat ng aking kasalanan ay napatawad. At habang lumalakad ako kasama ng Panginoon, saan naman ako nagtungo ay langit. Bagay talaga sa akin ang himnong ito sa nakakamanghang paraan. Kaya ang kaluluwa ko ay nakatanggap ng biyaya. Dahil natanggap ko ang biyaya ng Diyos, inalis ko ang kabigatan ng kasalanan. Oo, naalis na ang kabigatan ng aking kasalanan. Maging ang malungkot na mundong ito ay magiging langit. Hallelujah! Tayo ay magpuri. Ito ang langit. Ito ang lahat ng aking kasalanan. Lahat ng aking kasalanan ay napatawad na. At habang lumalakad ako kasama ng Panginoon, saan man ako magtungo ay langit. Hindi ba kabaligtaran? Ang kantang ito ang pulang gagamba na nakatayo sa ilalim ng puno. Nakakaawa ang itsura mo. Magkaiba talaga ito, tama po ba? Nang maligtas ako, ang panahon ng kaligayahan ay dumating mula sa Panginoon. Tama po ba? Nang mapalaya tayo sa kasalanan, nangangahulugan ito na napalaya tayo mula sa kaparusahan sa impyerno. At dahil sa napalaya tayo ng lubusan mula sa kaparusahan sa impyerno, gaano ito kaligaya? Gaano kamangha-mangha ito na mapalaya mula sa bilangguan pagkatapos mabayaran ng sentensya? Sa pelikulang Papilyon, ang karakter na si Papilyon ay nakulong ng 13 o 14 na taon. Tama po ba? Sinubukan niyang tumakas ng ilang beses, ngunit hindi siya nakalabas. Ngunit pagkatapos ng 13 o 14 na taon, nagawa niya makatakas. Isipin niyo po kung gaano siya kasiya. Ang
Kung gaano kasiya ang naramdaman niya na makalaya mula sa kulungan pagkatapos magugol ang 13 o 14 na taon doon. Mula nang naligtas tayo, mula sa walang hanggang pagkawasak, walang maikukumpara dito. Ang kasiyahang ito ay higit pa. Kaya basahin natin Isaías chapter 30, verse 26. Ang kasiyahang ito ay higit pa. Isaías chapter 30, verse 26. Babasahin din po natin. Isaías 30, verse 26. Basahin natin. Bukod dito'y ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw, at ang liwanag ng araw ay magiging 7 ulit, na gaya ng liwanag ng 7 araw. Sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan, at pagalingin ang sugat na dulot ng kanyang pagpalo. Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos, ang bayan ng Israel dinala sa pagkabihag sa Babylonia sa loob ng 70 taon. Pagkatapos ng 70 taon ng pagkabihag sa biyaya ng Diyos, sila ay napalaya at nabalik mula sa lupain ng Israel. Gaano marahil kaligaya ang bayan ng Israel nang sila ay mapalaya mula sa kanilang 7 taong pagkabihag? Kaya naman sa araw na talian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan, ang liwanag ng buwan ay magiging gaya ng liwanag ng araw. Nakita nila ang liwanag ng buwan maging sa lupain ng Babylonia. Ngunit ano ang pakiramdam na makita ito pagkatapos na mapalaya at makabalik sa lupain ng Israel? Ano ang itsura nito kapag nakita nila ito sa lupain ng Israel pagkatapos na mapalaya? Ito higit na maliwanag gaya ng araw. Maging habang sa pagkabihag sa Babylonia, nakita pa rin nila ang araw. Ngunit ano ang maging itsura ng parehong araw na iyon sa oras na makabalik sila sa lupain ng Israel? Ang araw ay magiging 7 ulit na maliwanag. Isipin niyo po, ang isang taong nagdusa sa karamdaman sa loob ng isang taon, kapag sila ay napagaling na at nakalabas sa unang pagkakataon, anong pakiramdam ng liwanag ng buwan? Magiging kasing liwanag ng araw. At ang araw mismo, magiging higit na maliwanag, 7 ulit na mas maliwanag. Katulad ito, nang tayo ay naligtas at naging bagong nilalang. Sa kalagayan ng kaligtasan, ano ang anyo ng buwan? Napakaganda. Gayon din po ang araw. Kapag naglakad ka sa kalsada at nakita ang sumasayaw ng mga puno sa hangin, ang tunog ng kanilang mga dahon ay parang pumapalakpak na kamay na bumabati sa iyo. Kapag naglalakad ka sa kalsada, makikita mo na sumasayaw ang puno sa hangin. Ang tunog ng kanilang dahon ay parang pumapalakpak na kamay na bumabati sa iyo. Gaano tayo kaligaya nang mapalaya tayo mula sa Japan? Pagkatapos ng 36 na taong pagdurusa, isipin po ninyo kung gaano kaginhawa ito na maisigaw ng mga Koreano na manase o mabuhay nang sila ay mapalaya. Ganoon din naman, ang mga taong naligtas mula sa kaparusahan ng impyerno at nakatagpo ng tunay na kapahingahan, mayroong tunay na pakiramdam ng kaginhawahan. Nang mapatawad ang ating mga kasalanan sa Tito chapter 3 verse 5, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang lumini sa ating at ginawa tayong bago, sapagkat ang Espiritu Santo ang nagbabago ng ating kaluluwa, ang kagalakan at pagpapasalamat ay natural na napupuno sa ating puso. Kaya mayroong himno. Pasensya na po at hindi ako magaling kumanta. Ngunit alam ninyo ito, I've got peace like a river. I've got peace like a river. And I've got love like an ocean. I've got joy like a fountain. Kung alam ko ito, ay ibabahagi ko ito. Dapat ako mag-aral kumanta, ngunit totoo ito. Nang tayo ay maligtas, ang kagalakang ito ay patuloy na napupuno sa ating puso. Maganda ito sa pakiramdam. Tingnan natin, Jeremias chapter 31, verse 22. Jeremias chapter 31, verse 22. Basahin natin. Basahin po natin sa verse 22. Hanggang kailan ka magpapabalik-balik o ikaw na di tapat na anak na babae? Sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa. Ang isang lalaki ay pinalilibutan ng isang babae. Ngayon, basahin natin sa verse 25 at 26. Sapagkat ang aking bibigyang kasiyahan ang pagod na kaluluwa at bawat nanlulupaypay at ay aking pasisiglahin.
Mula rooy nagising ako at tumingin, at ang aking pagkakatulog ay kasiyasiya sa akin. Si Jeremias ay lubang nag-alala tungkol sa kapalaran ng Israel. Ngunit pagkatapos ay narinig niya na ang Diyos ay gumawa ng bagong bagay. Sinabi ng kasulatan, sapagkat ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay sa lupa. At ano ang lalaking palilibutan ang isang babae? Ito po ay si Jesus. Sa pamamagitan ng pagdating ni Jesus, isang bagong bagay ang nilikha sa mundo. Nang makita na natupad ang bagong nilikhang ito sa pamamagitan ni Kristo, sinabi sa verse 25, sapagkat aking bibigyang kasiyahan ang pagod na kaluluwa, at bawat nanlulupaypay ay aking pasisiglahin. Si Jesus ay pumarito, namatay doon sa krus at muling binuhay upang isakatuparan ang kaligtasan. At ito mismo ang bagong bagay. Ang ebanghelyo ay naipapangaral at paisa-isang naliligtas ang mga tao. Ito ang gawang bago ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang bagong bagay ay direktang konektado sa pagpapanauli ng kaluluwa. Kapag ang kasalanan ng isang tao ay napatawad, nakakamtam nila ang ganap na katiyakan at pag-asa. Gaya sa 1 Pedro chapter 1 verse 8 hanggang 9, sinasabi, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Pagaman gayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayan, at kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag, at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kapag naligtas ang iyong kaluluwa at ang daan sa langit ay nabuksang maluwag, paanong hindi ka mapupuspos ng kagalakan? Sapagkat may layunin. Kahit nakaranas ng pagdurusa ang mga Kristiyano, ay may kagalakan kahit na nasa gitna ng mga ito. Sinasabi sa Roma chapter 5 verse 3, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian. Dahil may kakaibang saya at kaginawang na tanging ang Panginoon lang ang nakapagbibigay. Binibigyan niya tayo ng bagong uri ng kalakasan na kahit na ang matuwid ay umarap sa kamatayan, ano ang meron sila? Marami na po humarap na kamatayan ng may kapayapaan at kasiyahan. Sinabi sa Ecclesiastes chapter 7 verse 1, at ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa kapanganakan. Paano ang araw ng kamatayan ay mas mabuti kaysa araw ng kapanganakan? Habang ang mundo ay nagdiriwang sa araw ng kapanganakan na may kapistahan, para sa isang naligtas ang araw ng kamatayan ay talagang dapat ipagdiwang. Bakit? Isipin niyo po ito, na parang aalis kayo sa Korea upang pumunta sa magandang bansa. Kung ikaw ay lilipat sa mas magandang lugar, dahil ito para pumalakpak at magalak. Sa katotohanan na tayo pupunta sa langit, na ating iiwan ang mundong ito para sa langit, ay isang bagay na talagang dapat papurian. Kung makikita lamang natin na ang isang ligtas ay pumapasok sa langit sa paglilibing, at kung talagang makikita natin kung ano ang langit, ano ang mangyayari? Maiinggit tayo. Iisipin natin, bakit hindi pa ako mamatay? Dahil gugustuhin nating mapunta doon kaagad. Para sa isang Kristiyano, ang araw ng kamatayan ang araw ng katuwaan. Kaya na sinasabi sa Kawikaan chapter 14 verse 32, sinasabi, ang masama ay binabagsak dahil sa kanyang gawang kasamaan, ngunit ang matuwid ay may kanlungan dahil sa kanyang katapatan. Anong mayroon po siya? Isang kanlungan. Minsan inaawit natin ang awiting by gentle powers. Kinanta po ito ni Dietrich Bonhoeffer. Si Bonhoeffer ay isang theologian na Aleman at pastor, at gumugol pa nga siya ng isang taong pag-aaral sa abroad sa United States. Dahil siya'y talagang kahanga-hanga, ang mga tao sa United States ay umaasa na sana siya'y manatili doon upang maging isang profesor. Gayunpaman, tinanggihan niya ang mga iyon at bumalik sa Alemanya. Sa panahong iyon, walang awang pinagpapapatay ni Hitler ang mga Hudyo. Tinanong ni Bonhoeffer, maaari ba nating hayaan na lang ang isang tao tulad ni Hitler? Halimbawa, kung may isang baliw na nagmamaneho ng truck at inaararo ang mga tao, dapat ba tayong manahimik at manood lang? O dapat bang agawin natin ang manibela? Sa ganitong kaso, hindi ba't dapat lamang na agawin ang manibela? Dapat agawin natin ang manibela. Dahil pinanindigan niya ito, laban kay Hitler, siya ay nakulong at sa huli ay nasentensyahan ng bitay. Noong April 9, 1945, habang papalapit ang pagpapatupad sa kanyang sentensya, 2 gwardiya ang lumapit sa kanya at sinabi, dumating na ang huling sandali. Habang ang kanyang mga kapwa bilanggo ay lumuluha sa kalungkutan, sinabi ni Bonhoeffer sa kanila, mga kaibigan, magsaya kayo. Gayon ay simula ng aking bagong araw. Pakiusap magala kayo, sapagkat sa sandaling ako'y tumawid sa pintuan ng kamatayan, magsisimula ang bagong araw. Ang tunay kong buhay ay magsisimula ngayon.
Sinasabi na ang mga gwardya at ang mga nakasaksi sa pagbitay kay Bonhoeffer ay talagang naantig sa kanyang naging katapusan. Bago siya mamatay, gumawa siya ng isang liham para sa mga mahal niya sa buhay. At yun naging isang lyrics sa awitin na madalas nating inaawit by Gentle Powers. Narinig ko na ang awiting ito ay nakasama sa mga aklat pampaaralan sa Aleman. Ipinapakita nito na para sa isang Kristiyano maging ang kamatayan ay isang tagpo ng kasiyahan. Bakit po? Dahil tayo ay papasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Tayo papasok sa mundo na kung saan walang kasalanan, walang kamatayan, walang sakit. Kaya nga sa araw na muling pagdating ng Panginoon ay magiging pinakamasayang araw sa lahat. Ito po yung pinakamagandang araw, pinakamasayang araw sa lahat. Tayo ay papasok sa mundong wala, na kung saan ay walang kasalanan, walang kamatayan at wala ng sakit. Ngayon, tingnan po natin sa Malakias chapter 4 verse 2. Malakias chapter 4 verse 2. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, basahin po natin sabay-sabay. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Kayo'y lalabas at luluksong parang gaya ng guya mula sa silungan. Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Ito ay tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus. Sa pagbalik ni Jesus, siya ay sisikat na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Sa araw ng kanyang muling pagdating, maglalabas siya ng mga sinag na nakapagpapagaling at lahat ng mga emosyonal na sugat na ating dinadala ay lahat ang gagaling. Ito yung araw ng lahat ng mga nailuha ay papahirin. Saka ang ating katawan ay muling bubuhayin sa kaluwalhatian na gaya ng sa Panginoon. Para sa atin na mga naligtas, itatabi ang mga babasagin at ang mga basag na katawan ay muling gagawing buo. Lahat ay babaguhin, araw na nagdadala ng sukdulang pagpapanauli at kagalakan. Ang Panginoon ay nangako na ng araw na ito ay tiyak na darating. Kayo'y lumabas at tuluksong parang mga guya mula sa silungan. Kung palalabasin mo ang guya matapos itong ilagay sa loob ng kulungan, ito ay lumulukso at tumatalon na may tunay na galak. Gayunpaman, pero isang hayop na hindi makatalon, maging sa panahon na siya isang guya pa o bata pa. Alam niyo po ba kung ano ito? Ito po yung elepante. Ang mga elepante ay napakabigat. Hindi nila magawang makatalon kahit na nagagawa ito ng iba. Kahit sa kanilang kabataan. Samantalang ang guya ay lumulukso paitaas pababa. Gano'n na nakakapanauli at kamangha-mangha kapag tayo ay pumasok na sa langit. Sa makatuwid sinasabi na ang kapahingahan at nagpapanauli ay binibigay sa mga tumanggap na salita bilang salita ng Diyos. Paging sa araw ng ating Christian life, may isang bagay na nakapagbigay sa atin ng kasiglahan. Ano po ito? Ito po yung Biblia. Ang Biblia ay tunay na isang kanghang aklat. Talagang nililinis ng Biblia ang ating kaluluwa, nagpapanauli at nagpapatuwa. Kaya nga, sa mga awit 119 verse 92, sinasabi, kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Ito ang salita ng Panginoon na umaaliw sa atin, nagpapalakas ng ating loob at nagpapanauli sa atin. Ang dahilan kung bakit lagi tayo nakakaramdam ng kabiguan at pagkahapo ay dahil hindi pinapanatili ang Biblia na malapit sa atin. Sa mga nanatiling malapit sa Biblia o sa salita, ang pananampalataya ng ganito ay natural na lumalago. Sa awit 119 verse 165, sinasabi na may dakilang kapayapaan ng mga umiibig sa iyong kautusan. Walang anumang sa kanila ay makapagpapabawal. Sinasabi na mga ito ay hindi lamang para sa mga nagbabasa, kundi sa mga talagang umiibig sa kautusan ng Panginoon. Mayroong dakilang kapayapaan at walang makapagpapabawal. Sa mundong ito, imposible na walang magiging balakid. Gayunman, ang ibig sabihin nito ay kahit na maraming balakid, hindi na natin nakikita ang mga ito bilang isang balakid. Sa Biblia, ang kamanyang ay nagsisilbing anino, isang symbolic
na representation ng panalangin. Kapag nasusunog ng kamanyang, nagbibigay ito ng hindi ka panipaniwalang mabangong samyo. Kapag nakakaramdam ka ng stress, subukan mong gumamit ng kamanyang. Matatagpuan mo ang amoy na ito ay talagang nakakapagpasigla. Kung paano ang kamanyang ay anino ng panalangin, ang panalangin mismo ay nakapagpapasigla ng ating mga kaluluwa. Kung tayo luluhod at buong katapatang ibuhos ang ating puso sa Panginoon, ito ang naglilinis at nagpapasigla sa ating mga kaluluwa. Kaya sinabi sa mga awit na mga awit 1 verse 2, sapagkat mas mabuti kaysa alak ang kanyang pag-ibig, ang iyong pag-ibig. Gaya ng sinabi sa salita, ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon ay higit pa sa anumang kasiyahan sa kagalakan sa mundong ito. Sa Biblia, ang alak ay kumakatawan sa makamundong kasiyahan at kagalakan. Gayunman, ang kanyang pag-ibig ay mas mabuti kaysa anumang kasiyahan at kagalakan na maibibigay ng mundong ito. Kaya, kapag nararanasan natin ang pag-ibig ng Panginoon, ito ang talagang nagpapasigla sa ating kaluluwa. Sinasabi sa Efeso chapter 5 verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Pag-isipan mo, ang taong lasing ay hindi nakakaramdam ng sakit kahit na sila'y matamaan. Sa ilalim ng maimpluwensya ng alak, maaring masarap sa pakiramdam o makakapagpasigla ng panandalian. Gayunman, kapag sila ay nahimasmasan na, sila ay nakakaranas ng matinding sakit ng ulo hanggang humahanap ng gamot para sa hangover. Ngunit sa Espiritu sinabi, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito'y labis na kahalayan kundi mapuno kayo ng Espiritu. Habang pailalim ang pagkilos ng Espiritu Santo sa ating kaluluwa, ano nangyayari? Sinasabi sa Biblia, kanilang pinalo ako, ngunit hindi ako nasaktan. Hinampas sila ako, ngunit hindi ako nakaramdam. Kailan ako gigising, hahanap ako ng isa pang tagay. Nakikita natin ang ating sarili na namumuhay na may kagalakan at kagalingan na nagpapanatili sa atin. Hindi inaalintana kung ano man ang tumama sa atin. At saka, kailangan nating maging maingat kanino tayo nakikisama. Kung tayo nakikisama sa mga malapit sa Diyos, walang duda, ang iyong kaluluwa ay talagang mapapasigla. Hindi ba tama? Kapag ikaw gugugol ng oras kasama ang makamundong tao o doon sa mga nahihirapan sa kanilang pananampalataya, hindi matatagpuan ng iyong kaluluwa ang kasiglaan. Subukan mo maglaan ng oras para maipag-fellowship sa mga magandang espiritual na buhay. Sila na namumuhay ng kanilang buhay na hinahawak ang mabuti ang Panginoon. Kapag ito ay ginawa mo, ang iyong kaluluwa ay mapapanauli. May mga araw na pakiramdam mo na ayaw mong pumunta sa inyong district o small group meeting. Ayaw mo sanang pumunta, subalit pumunta ka pa din. Sa oras na iyong habang nag-fellowship kasama ang mga brothers at sisters kay Kristo, hindi ba sumisigla ang puso mo? Umuwi ka bang stress? O umuwi ka bang may panibagong kasiglahan? Kapag natapos na ang cell group fellowship, naisip mo na sa iyong sarili, talagang kailangan babalik ako sa susunod. Inihambing iyon sa isang social club o isang reunion sa paaralan. Pagka-uwi mo mula sa mga iyon, makakaramdam ka ba ng kasiglahan? Kadalasan, hindi komportable ang iyong nararamdaman na para bang may kulang. May isip na, sayang ang oras ko doon. Ngunit kung ikaw ay magbabalik sa pagtitipon ng mga Kristiyano, ano mangyayari? Ang iyong puso ay manunumbalik at mapupuno ng kagalakan. Si Apostol Pablo ay ninanais na makita si Timoteo na minamahal. Marahil ang makita si Timoteo ay nagdadala ng malaking kagalakan sa kanyang kaluluwa. Kapag ating narinig ang mabuting patotoo, ang ating kaluluwa ay nanunumbalik. Hindi po ba? Nung naligtas ako nung una, narinig ko ang mga testimony ng iba at tatagpuan ko na ang kanilang karanasan ay eksaktong pareho sa akin. Iniisip ko, wow, nakakamanga iyon. Kahit na sa pagbabasa ng mga aklat tungkol sa kasaysayan ng church, nakikita ko ang mga tao mula sa iba't ibang panahon. Kahit na sila hindi ko kaano-ano, sila ay nakaunawa ng parehong katotohanan. Paano nangyari na ito? Halos kapareho? Kaya ang mga bagay na gaya ng mabuting patotoo ay paraan upang gawin ang ating puso na tunay na nagagalak at manauli. At mayroon pang isang bagay. Pagkatapos na tayo maligtas, kung tunay na ninanais natin ng ating puso na guminhawa at kaaliwan, saan tayo dapat tumingin? Saan kayo dapat tumingin kapag nais nyo ng kaaliwan? Tumingin sa taas. Itingin ang inyong mga mata sa itaas at patuloy na pag-isipan ang patungkol sa Diyos. Tingnan po natin sa Biblia. Kailangan natin isaalang-alang kung paano ang Panginoon ay mahabagin. Sa Panaghoy chapter 3 verse 19. Panaghoy chapter 3 verse 19. Lalahanin mo ang aking paghihirap at ang aking kapaitan, ang katas ng mapait na halaman at ng apdo. Patuloy itong naaalala ng aking kaluluwa at yumuyuko sa loob ko.
ngunit ito'y naalala ko, kaya't mayroon akong pag-asa. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Basahin natin sa verse 23. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Alalahanin mo ang aking paghihirap at ang aking kapaitan, ang katas ng mapait na halaman at ng apdo. Dahil ang mga Israelita ay bumagsak, ang puso ng mga tao ay napuno ng mga pasakit. Patuloy itong naalala ng aking kaluluwa at yumuyong ko sa loob ko, ngunit ito'y naalala ko. Kaya't mayroon akong pag-asa. Anong ibig sabihin ng ngunit ito'y naalala ko dito? Kung isipin ang Diyos at ang kanyang mga pangako, ang kalakasan ay uusbong sa loob ng ating puso ng minsan pa. Ito'y magiging kaginawahan. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Sa oras ng kahirapan, paulit-ulit sa aking isipan na mga salitang ang kanyang pangako ang nagpapanauli at nagpapaginhawa sa atin. Yung kanyang pangako ang nagpapanauli at nagpapaginhawa sa atin. Ngayon, tingnan natin. Awit na mga awit, chapter 1, verse 16. Awit na mga awit, chapter 1, verse 16. Basahin din po natin. Ang Shulamita, o napakaganda mo, ang aking sinta, kaakit-akit na tunay, ang ating higaan ay luntian. Dito ay aking sinta ay nagpapatungkol kay Solomon na siyang anino, isang simbolo ni Jesus. O napakaganda mo, aking sinta. Upang masabing napakaganda, ibig sabihin kaakit-akit. Ibig sabihin kahali-halina. Sino ang pinakamaganda at kalihina sa lahat? Ito ay si Yesu Kristo. Walang ibang mas maganda kay Jesus. Walang anumang tunay na kaibig-ibig at kagandahan maliban sa Kanya. Bakit? Dahil si Jesus ay ipinako sa krus. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Wala nang higit sa ating puso kaysa dito. At sinabi, ikaw ay napakaganda at kaakit-akit. Anong ibig sabihin ng kaakit-akit? Ito'y nangangahulugan, gawin masaya ang iba. Pagbigay ng buhay at giginhawa. Kaya nga, aking sinta o napakaganda mo at kaakit-akit. Silang lumalapit sa Panginoon, pinaliliwanag niya ang kanilang mga puso, nagbibigay galak sa kanila at ginagawang masaya ang kanilang puso. Kapag tinitignan natin ang Panginoon na namatay at muli nabuhay, ang ating puso ay lumiliwanag. Ngayon ay araw ng pagkabuhay. Plano ko nakantahin ang himno, Behold the Lord. Pagkatapos ng sermon, ngunit ito'y kinanta ng pasimula, kaya muli kong pipili ng panibagong himno. Ano man ang mangyari kapag pinagmasdan natin ang Panginoon na muling nabuhay at ating puso ay naging ginhawaan. Gaya ng salita, o napakaganda mo at kaakit-akit. Silang patuloy na tumitingin sa Panginoon ng kanilang mga puso ay nagiging maliwanag at masaya. Bakit? Kahit na ako'y kalimutan ng lahat, ang Panginoon ay naalala ako, binabantayan ako at minamahal ako. At di magtatagal, makita natin ng Panginoon. Ating direktang makikita siya ng mukhaan. Gano'n po nakakamangha ito? Kaya nga, o napakaganda mo at kaakit-akit. Nagtamo tayo ng kapahingahan at kaginawahan na hindi alam ng mga tao sa mundong ito. At dito sa aklat ng Isaías chapter 28 verse 12, sinasabi na sa kanya, sinabi niya, ito ang kapahingahan. Papagpahingin ninyo ang pagod. At ito ang kaginawahan. Gayon may hindi nila pinakinggan. Sinasabi ng Biblia, papagpahingin ninyo ang pagod. Bago tayo naligtas, tayo ang mga taong napapanagot sa mundo. Balikan natin sa Isaías 28 verse 12. Babasahin po natin ito muli. Na sa kanya, sinabi niya, ito ang kapahingahan. Papagpahingin ninyo ang pagod. At ito ang kaginawahan. Gayunman, hindi nila pinakinggan. Sinasabi ng Biblia, papagpahingin ninyo ang pagod. Bago tayo naligtas, tayo ang mga taong napapagod sa mundo. Ngunit pagkatapos matanggap ang kaligtasan, kapag tinignan natin ang paligid, napakaraming tao ang pagod, nahihirapan, nagdurusa, pagod at nabibigatan dahil sa pasang kasalanan. Ano ang dapat natin gawin sa gayong mga tao? Kailangan nating ibahagi sa iba ang kapahingahan na tanggap natin. Kaya nga, papagpahingin ninyo ang pagod.
Sila nakaranas ng kapahingahan ng Panginoon at kaginawaan ay nais rin ibahagi ito sa iba. Kanino po? Sa kanila na pagod. Sa kanila na pagod. Para sa mga taong nakaranas ng kapahingahan ng Panginoon at kaginawaan ay nais ibahagi ito sa iba. Tingnan po natin sa ating ng isa pang talata sa Isaías chapter 40 verse 29. Isaías chapter 40 verse 29 hanggang 30. Babasahin din po natin. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Maging ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Sa verse 31, ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may mga papak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakat at hindi manghihina. Ang Panginoon ay siyang nagbibigay kapangyarihan sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan. Kaya nasusulat, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan. Bagi ang mga kabataan ay manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa mahina at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan. Paano natin matatanggap ang kalakasan iyon? May paraan para matanggap iyon. Ang keyword ay sa Panginoon. Ngunit sila naghihintay sa Panginoon. Maghintay, ibig sabihin tignan at pagmasdan. Ito ang pananampalataya kay Kristo at pagmasdan siya. Gaya na kung paanong tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagtingin natin sa krus, kahit na pagkatapos matanggap ang kaligtasan, kilala ng Panginoon ang mga tumitingin sa Kanya, ang namatay at muling nabuhay, at dapat nating pagtuunan, ituon ang mga mata sa itaas. Sa mga tuwid, silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may pakpak na para mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Lahat ng hindi nakatanggap ng kaligtasan ay mga taong nanlulupaypay at tubang nabibigatan sa pasang kasalanan. Sila'y pagod. Para sa kanila, kailangan nating ibahagi ang kapahingahan ating natanggap. Meron tayong gayong kapayapaan, ang ginawang ito at kagalakan. Kailangan natin patuloy na ibahagi sa kanila ang tunay na kapahingahan at tunay na kagalakan sa buhay. At habang tayo patuloy na ginagawa ito, tayo ay tatayo sa harapan ng Panginoon. Kaya ang pagtuturo ng Diyos ay isang paulit-ulit na paraan. Ang pag-ulit-ulit ay mabuti. Kaya kailangan natin tanggapin ng paulit-ulit. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos, pinasasalamatan ka naming dahil sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig kung saan kami ay iyong iniligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. Binigyan mo kami ng pag-asa na walang pag-asa noon at sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, binigyan mo kami ng tunay na kapahingahan at kapayapaan at nagpapasalamat kami sa iyo dahil sa kaginawa ng kagalakan. Tulungan mo kami na makapagpatotoo sa Ebanghelyo sa mga kaluluwa na hindi nakakaalam ng Ebanghelyo at patungo sa pagkawasak upang makita namin ang Panginoon. Pakiusap, bantayan mo po ang bawat hakbang sa World Mission at mahayag ang iyong napakaraming gawa at kapangyarihan. Pakiusap, samahan mo po kami sa paparating na Spring Retreat. Pag-isahin mo po ang lahat naming mga puso na mga mga nakatanggap ng kaligtasan at inihayag ang iyong gawa sa gitna namin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.